Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw. Bakit may katotohanan itong binabanggit at idinidiin ni Ginoong Saldico na ang principal conspirators at mastermind sa paglalarga ng pinakamalaking pangungulimbat at sistematikong pangungurakot sa kabanang bayan gamit ang mga pinalusot at mga pandaraya sa budget noong 2022, 23, 24, 25 ay si Marcos Jr. mismo at si Martin Romualdez. Una, let us take the closer perspective sa kung ano ba talaga ang role o naging papel ni Ginoong Saldico pagdating sa sindikato ng pagpapatupad ng pandarambong. Si Saldico po was personally handpicked by Martin Romualdez and recommended to Marcos nang umupo na po ang administrasyon nila Marcos at Romualdez noong June 2022, June 30. At magbubuo na ng organisasyon ng kanyang gobyerno. Sapagkat si Saldico po at si Martin Romualdez ay mayroon ng pinagsamahan sa Kongreso at alam ni Martin Romualdez ang kapasidad ni Saldico pagdating po sa ganitong uri ng mga gawain. Kung paano magpalusot ng mga pondo, saan kukunin ang pondo, at paano na ang pera ng bayan ay makukulimbat ng hindi kaagad makikita. So Saldico was specifically pinpointed and designated to be the committee chairperson for the Committee on Appropriations sa House of Representatives with the consent and approval of Marcos Jr. Malinaw yon, mga kababayan. So ang knowledge ni Saldico, ang kanyang kaalaman, ay nanggagaling doon sa kanyang direct and actual participation sa tinatawag nating organisadong sindikato kung paano mangurakot sa gobyerno, led by Marcos and Romualdez as per revelations made by Saldico. Pangalawa, si Saldico po ay halos mahigit 2 taon na umupo bilang committee chair or chairperson sa Committee on Appropriations. At alam po natin ang Committee on Appropriations, dyan po ginagawa ang kung paano katayin, palusutin at maglagay ng mga insertions at ng mga pandaraya sa budget. Mula doon sa National Expenditures Program, NEP, na nanggagaling sa part nila Marcos, magkakaroon ngayon ng katayan sa House of Representatives para ipasok ang iba't ibang mga kunwari proyekto na tinatawag na insertions, yung iba mga parada. Mga budget ito na itatago sa maraming mga agencies of government na wala at hindi nakatalaga doon sa National Expenditures Program or NEP. At pinakamalaki dyan sa DPWH. Kaya naman po nung busisiin na ang Cabral Files ay hundreds of billions of pesos. Umabot po sa mahigit 1 trillion pesos ang mga cumulative, yung natipon na mga pondo na ipinasok sa DPWH na wala originally sa NEP, National Expenditures Program 2023, 2024, and 2025. Meaning, hindi yan magagawa ni Saldico na siya lang. At hindi rin po yan may papalusot ni Saldico kung hindi po kasabwat ang organisadong operation sa House of Representatives at walang basbas ni Martin Romualdez. At itong ginagawa ni Martin Romualdez, hindi rin po yan mangyayari kung hindi po yan consulted kay Marcos Jr. Sapagkat babalik yan kay Marcos Jr. ang anumang produkto ng budget cycle na ito sa House of Representatives at sa Senado, babalik yan kay Marcos Jr. Siya ang magpipirma ng tinatawag na General Appropriations Act. Mula sa National Budget Bill, magiging National Appropriations Act or General Appropriations Act. So makikita at malalaman ni Marcos kung may mga nawala o isiningit. Sapagkat hindi naman po 10 piso ang mga isinisingit dyan. Hundreds of billions of pesos. So dyan pa lang, makikita na natin mga kababayan na ang pattern and circumstances of conspiracy ay nagsisimula kay Marcos, papunta kay Romualdez
at ang kanilang principal executor, ang grupo nila Saldico, na pinamumunuan siyempre ni Saldico bilang team leader or chief executor ni Martin Romualdez at nila Marcos, which yun nga ang binubunyag ni Saldico sa kanya mga video revelations. Take for example, itong 176 billion pesos na mga infra projects na ipinarking sa DPWH noong 2024, mga kababayan. Hindi ba ito ay wala sa NEP pero biglang nagkaroon ng mga hundreds of billions na mga proyekto sa DPWH? Kung hindi po yan alam at hindi pinayagan ni Marcos, hindi pwedeng lulusot yan. Kasi sinasabi ni Manny Bunuan, itong kulukoy na naging DPWH na tirador din pala ni Marcos, at ngayon ay medyo sinasampa-sampahan daw ng kaso, pero nagpapakulong-kulong yata sa ospital, either Camp Crami or hindi ko alam kung anong government hospital. Wala na tayong update dito kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan. So ibig sabihin, kung pumapalag si Bunuan, talagang magre-report yan kay Marcos Jr. Sir, may 176 billion dito sa grupo nila Martin Romualdez na ipinasok sa DPWH. O wala yun sa National Expenditures Program. At ang magpapatupad doon sila Romualdez. Siyempre, mayroon din sila Marcos doon. At yan ay automatic 25% kay Marcos din, mga kababayan. 1/4, yun ang sabi ni Saldico. 25% kay Marcos yan. So kung 176 billion ang pinasok nila Martin Romualdez, for example, sa isang item or sa ilang items na itinago nila at ipinarada sa DPWH, magkano ang 1/4 po niyan, mga kababayan? So, i-divide mo yan, kulang-kulang po yan sa mga 40 billion din or sumahigit 40 billion din ang kay Marcos dyan. At alam na ni Martin Romualdez at nila Saldico paano yan ipartida. So kung may 40 or 45 billion dyan na para yan kay Marcos Jr., ang mag-implement niyan DPWH, automatic po ang cash advance niyan kay Marcos is 10.5 or 11 billion. Yan ang computation ni Ginong Saldico. Bahala na kayo dyan sa iba, basta out of the 176 billion na isiningit at in-insert, ang 11 billion or more or less 11 billion, cash advance yan para kay Marcos Jr. Kaya nakakalusot ang insertions kasi kung totoo na hindi alam ni Marcos Jr. at hindi kasabwat ang kanyang mga tauhan at ang kanyang mga inilagay sa DPWH at hindi papayagan ni Marcos, papalag yan ang DPWH, papalag din ang Department of Budget and Management. Sasabihan nila si Marcos, Sir, Mr. President, hindi po natin yan na programa ang 176 billion. Pero hindi, tumahimik sila. And I'm talking about only yung naibulgar lang ni Saldico na example na 176 billion 2024 budget yata ito or 2023 budget. Kay Martin Romualdez lamang yan. And we're talking not only of the flood control, mga kababayan. Marami pa silang itinago doon sa unprogrammed appropriations na yan ngayon po ang binubuksan sa oral argument sa Supreme Court. Bakit hindi ilalagay sa itemized portion ng mga budget na malinaw item A at ano ang specifications nito? Bakit itinago lump sum? Umaabot po sa mga 400, almost 500 billion pesos sa unprogrammed appropriations, walang specification saan ginamit. Pero inamin na yan ni Marcos na dyan kinukuha ang mga sinasabi niyang flood control projects dahil hindi daw niya alam na yan ay pinagnanakawan. O, come on. Pinirmahan niya eh. Kayon mag-aacting-actingan siya na napalusutan lang siya. Yan pong narrative nila, napalusutan siya. Eh kung napalusutan ka pala, bakit mo ginawa ito ng paulit-ulit? Nang mula 2023, 2024, 2025 budget. At saka pa gumalaw si Marcos para kunwari i-isolate niya ang sarili niya at nagkukunwari siyang mag-iimbestiga siya ng pumutok ang maraming mga pagbabaha na bumiktima ng libu-libong mga kababayan natin at napatunayan na yung sinasabi nilang 5,000 plus
flood control projects ay wala talaga palang mga proyekto. Kung mayroon man ay substandard at karamihan ghost. Paulit-ulit na pinupunduhan pero walang proyekto, hindi natatapos. At saan yun kinukuha? Ay ibinulgar po yan sa House of Representatives mismo na doon yun hinuhugot sa unprogrammed appropriations. And let us not forget na ang unprogrammed appropriations, mga kababayan, ang nagpaparelease po niyan with approval of finality ay Presidente. And on the list of the unprogrammed appropriations, more than 4,000 flood control projects na unprogrammed naka-charge from 2023, 2024, 2025, pinarelease ni Marcos ng pondo. Ngayon sasabihin niya na hindi niya alam kung paano nangyari ang ganitong uri ng dambuhalang iskandalo ng sistematikong pangungulimbat at pangungurakot. Marcos Jr. and Martin Romualdez are the principal conspirators and they are also the mastermind. Saldico is the chief executor during that time. Ang role niya, magbuo ng mga team like sila Don Gonzales yan, sina Garjola, sila Momo, sina Kimbo, at mga kasabwat nung tinatawag na small committee. Na bahagi po dito sa binuo ni Martin Romualdez. Pero hindi rin po ito lahat mapapalusot nila Saldico kung pagdating sa bicameral committee conference, walang sindikato na nagaganap. Kaya may pananagutan din po dyan si Chis Escudero at sila Mig Subiri. Kasi during their time, na ilulusot po pati sina Sani Angara na nakaupo at bumubuo ng bicameral. Yung Senate and House, pati si Grace po, na ipapalusot nila ito lahat kasi hindi lang po ito House of Representatives. Pero ang gumagawa ng katayan, House of Representatives, ang mga senador pumapasok lang at nagbibigay ng kanilang sariling mga insertions. Kaya nga itinuro ni Katonyeng at ni Jerry Baha na si Ontiveros, may mga insertions din na umaabot ng halos 3 billion pesos. At may mga allegedly, may mga flood control project siya na hindi may pakita saan ito. So, it's not just Saldico, kundi si Chis Escudero at sila Mig Subiri ay pumayag din po nakatayin ang budget na ito. Sabi nga ni Senator Amy Marcos at nila Senator Bato de la Rosa, nang makita na nila ang final version ng General Budget Bill na ipapadala kay Marcos, nagugulat sila bakit wala ito at hindi namin nakita ito sa bicameral. Ibig sabihin po, pagkatapos ng bicameral conference, yung technical working group doon na isinisingit. At pinapayagan ni Martin Romualdez at nila Escudero at Subiri na i-transmit na yun kay Marcos. Doon na po ang final transmittal. So kaya nga nabuking ito ni Pangulong Duterte na may mga butal-butal ang budget. Dahil nakita niya na ang technical working group siguro ang nag-fill in nito ng mga items na ito. Kaya ilang beses nila ginawa yan. Nasa bicameral, may hilutan doon, papasok ang insertions ng mga senador, pero ang technical working group, yung ibang itinago na kinatay nila na mga insertions at mga parada na budget, boom! Sa technical working group, after the BICAM, napirmahan na yan ni Martin Romualdez at ni kung sinong nakaupo na Senate President, i-transmit kay Marcos Jr.